umaga mga kababayan, araw na po ng Biyernes. Unang araw din po ito ng buwan po ng Setyembre. Maraming salamat sa buwan ng August, lalong-lalo na sa napakarami niyang long weekend. Mga kababayan, simula na po ng ating Bear Months. Naway maging maayos ang takbo po ng buwan ng Setyembre sa ating lahat. Mga kababayan, sumasa inyo na naman po ang ating programang Biyag TOFW. 30 minuto po ninyo kaming makakasama dito sa ating programang Biyag TOFW dito lamang po sa CPIO Teleradyo. At pag-uusapan na naman po natin mga kababayan ang buhay ng ating mga kababayan abroad. At syempre, mayroon po tayong guest ngayong araw na isa na namang OFW sa bansang Taiwan. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw. Ako po si Kuya Red at syempre kasama po natin si Tita Sushi. Good morning, Kuya Red. And of course, good morning po sa lahat ng ating mga OFWs. Yes, tama ka dyan, Kuya Red. Bear month na naman, September na po. At remember, Yes. Bear month na. Ang daming iniisip eh. Alam mo, nung kanina umaga, naisip ko September na naman. Nako, alam mo anong una ko naisip? Yung mga re-regaluhan ko. Yun. Mga kababayan gulatin ninyo yung mga inaanak ninyo ngayon palang magbigay na kayo ng regalo. Okay. Yung mga OFWs po natin, tama yan Kuya Red, dahil isa na naman pong OFW yung ating makakausap. Siya po ay taga Nadungan, Gataran, Cagayan. Kababayan ni kasamang Tigna, oo. At siya ngayon ay nasa bansang Taiwan nga, na dati na ring OFW, sa bansang UAE. Yun. Tita Sushi, alam mo itong guest natin ngayong araw kasi nung bata ako, napapakinggan ko yung mga kwento ng mga marites na kapag daw isang May marites na pala nung bata ka? Ito ay chismosa. Marites nung araw. Okay. Nung araw talaga. Sinasabi nila, kapag caregiver daw ang isang OFW, malaki ang sahod. Oo. Iba yung, kumbaga, yung mga nagtatrabaho na sa mga hospital, yung level ng mga sahod nila. Pero, totoo kaya yan? Dahil mga kababayan, itong guest natin ngayong araw ay isang caregiver. At ano naman kaya yung kanyang inaalagaan? Correct. At Tita Sushi, alam mo ba? Sige, wag na muna natin pagsalitain itong guest natin, pagkismisan muna natin, no? Itong guest natin, Tita Sushi, is single. 33 years old. Pero alamin natin, baka naman may tinatago itong, alam mo na. Uy. Sige, kumustahin natin? Biglang napatayo ng straight yung mga binata natin dito, Ay, nako. Eto, guest natin ngayong araw, mga kababayan, si Kabayan Margie Moran? Margie Jego. Si Kabayan Margie Jego. Sige, kumustahin natin si Kabayan Margie. Good morning, Kabayan Margie. Good morning po, sir and ma'am. Yun, kumusta dyan sa Taiwan ngayon? Okay lang po, mainit. Mainit. Sige, batiin mo. Dito lang din, medyo mainit-init. Medyo, hindi katulad nung nakaraan dito, Sushi, no? Pero dahil siguro dun sa nagdaang bagyo. Pero Kabayan Margie, batiin mo muna yung mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na yung mga kababayan natin doon sa Nadungan. Naimbag na bigat kada tayo amin kakabsat, lalo nagigipabiliyak kita, barangay Nadungan, di nanang kintatang ko, siyempre nagiging kakabagyak, agyaman na kinaading ko madigna, second degree kasing ko isuna. So, kinaamin nagiging friend ko iti Taiwan, kaya tiyat na nga pati isuda. Yun. Thank you. Kaya pala may pagkakahawig sila ni Kabayan Digna, Tita Sushi, pareha sila ng pisngi. Pisngi talaga. Malusog ang pisngi. Ayan. Kabayan Margie, eto bakit una kang pumunta dun sa UAE? Anong dahilan at napunta ka ng UAE? Gusto ko lang maranasan din yung maging isang OFW po. Yung pinsan ko kasi nirecommend ako sa dati niyang amo. Ayun. So nagtagal ka dun ng 2 taon? Opo. Anong naging trabaho mo dati sa UAE, Kabayan Margie? Domestic helper po. So ibig sabihin, ikaw all around, naglilinis ng bahay, nagluluto. Paano ka naman napunta sa Taiwan? Wait, tanongin natin, bakit 2 years lang? Bakit 2 years? Oo, karamihan kasi nagtatagal sila eh. Dati po mababa lang kasi ang sahod doon sa UAE. Kaya naisipan ko na lang na umuwi at mag-apply sa ibang bansa. So ilang taon ka muna nag-stay ng Pilipinas na umuwi ka ng UAE?
Bale, umuwi ako ng 2015, tapos nag-apply din po ako agad-agad. Medyo alright. nagugulat, kinakabahan po ako, pasensya na po. Ay, Relax lang, kami lang relax to. lang. Oo, kwentuhan lang to. First Chismisan time, lang. Ay, first time. chismisan. Yes, o diba? Kwentuhan lang to. So, ibig sabihin pala, matagal ka ng OFW, Kabayan Margie, nung sasabihin natin 2015 pa. Opo. Yun. 2013 ako pumunta ng UAE, tapos 2015 ako umuwi, and then nag-apply ulit ako ng job papunta dito sa Taiwan. Oo. Paano ka naman napunta dyan sa Taiwan, Kabayan Margie? Ay, yung pinsang ko ulit po, si Ate Lenny Grace, hello, at Ate Lenny Grace, siya yung isang tumulong din sa akin dito, na binigay niya sa akin yung agency niya, at doon po ako nag-apply. Ayun. Ito yung kagandahan na meron ka talaga mga kamag-anak. Kamag-anak. Oo, doon sa mga balak mong puntahan na bansa. Pwede kang tulungan. No? Kumusta naman yung pagtatrabaho mo dyan sa Taiwan, Kabayan Margie? Kasi sa loob ng 7 years, mukhang maayos ang trabaho mo dyan. Sa awa po ng Diyos, maayos po yung naging trabaho ko dito, yung naging trato ng aking mga amo, mababait po sila sa akin. Sa isang Tuloy po nila akong isang pamilya. Sa isang amo ba yan, Kabayan Margie? Opo, isa lang po. Oo. Sabi mo, Kabayan Margie, caregiver ka. Ito, nakikita namin ngayon sa screen. Ito ba yung inaalagaan mo ngayon? Opo. Si Lolo. Si Lolo. Si Lolo, ilang taon na yan? 101 years Ay, nako. 101. Uy. Nako. Meron kaya dyan sa Taiwan yung ganun, katulad dito sa atin? No, ano? may binibigay Oo, na... 100,000. May binibigay ba na tulong sa gobyerno ng Taiwan sa mga umaabot na Meron 100? po. Magkano? Dito. Ay, hindi ko lang po alam. Okay. So, kumusta naman si Lolo? Kasi meron din tayo nakausap, di ba, Kuya Red? Nahihirapan yung iba eh. Oo, masusungit na. Oo. Kumusta naman si Lolo na alaga mo, Kabayan Margie? Okay naman po siya. Magkasundo naman po kami. Oh, yun ang maganda. Oh, yun, no? Oy, Ano yan? Parang namamasyal. O, namamalengke. Parang ang lakas pa rin ni Lolo, no? Kahit 101 years Oo old. nga. Opo, malakas pa rin po siya. Ay, saan kayo papunta niyan? Mamasyal. Lalakad po papunta po ng park po niyan. Papunta ng park. Okay. Ilan kayong nakatira sa loob ng bahay, Kabayan Margie? Dalawa lang po kami dito sa bahay po nila. Bali yung mga amo ko, dinadalaw-dalaw lang po kami. So talagang ikaw na talaga ang nakatutok. Opo. Sa'yo na yung... Ako na yung ano niya. Yung forever niya, charot. So, ibig sabihin, ano siya, hindi na siya talaga nakakalakad? Nakakalakad naman po. Nung nagkasakit po, medyo nanghina po siya, kaya pag minsan tinutulak or inaalalayan ko po siya. Oo. Di parang nurse na rin siya, no? Correct. Pero Oo. Kabayan Margie, yung mga ganyang edad, ano bang mahirap sa parte ng pag-aalaga? Ako po minsan, itong alaga ko parang bata na makulit po. Tapos sa gabi po, hindi po siya nagpapatulog hanggang madaling araw po. Minsan, mga alas 4, ganyan na po kami natutulog dalawa. Anong ginagawa? Naglalaro lang po sa kanyang kama po. Alam, parang bata lang talaga, no? Anong linalaro niya? Yung kama niya po niya, Anong tinatapit-tapit, kaya minsan yung katawan niya, ginaganon-ganon lang po niya. Baka may Alzheimer's na si Lolo or may ulyanin na? Ulyanin po siguro, ganon. Sa matandaan na rin. Matandaan na. Mabuti nakikilala ka pa rin niya. Ay, hindi na po. Hindi na po niya alam yung pangalan ko. Yung dati tinatawag ako ngayon, Way. Sabi lang Ano yung Way? Ano yung way? Hoy, parang, May way. Hoy, ganun po. Ahoy! Oh, Okay. Pero mabuti hindi siya nagsusungit sa'yo since hindi ka na niya nakikilala. Awa ng Diyos po, hindi naman po. So simula ba nung pumasok ka dyan, pumunta ka ng Taiwan, siya na yung inalagaan mo? Hindi po, dalawa po sila. Mag-asawa po sila. Si Lola at saka si Lola. Yung Lola Dalawa namatay pala na. nung dati. Si Lola, Lola? namatay na po noong 2018. 2018. So, Paano mo naalagaan yung dalawang? oo, na mag-isa ka. Oo, na matanda. Mahirap po. Si Lolo po noon, medyo malakas-lakas po. Kaya pa niya po lahat yung magluto, ganyan po. Kaya pa po niya noon. Kaya niya pa mag- Si Lola 7 lang years po ago. talaga yung medyo mahina po. dati. Yung matanda, may mga ilang edad ang inabot?
Yung Si nanay, po lola. is 98 years old po. Ba't ang, 98. oh my God, ba't ang layo ng, bakit Lalaki. bakit Diba? umabot sila ng ganong edad? Kaya nga po. Oo. Pero kumusta naman yung, Madalas po dito kasi kinakain nila gulay lang. Oo. Gulay. Parang Pero- sa China din. marami talagang mga matatanda sa Yes. China, Taiwan, mga Oo, sa Chinese. Singapore, ganyan. Meron pa matatanda na, pinagtatrabaho pa rin dyan, ha? Singapore, May Hong Kong. matanda rin dito. Dinosaur. Nawamatay dito sa Cagayan. Oo, na politika pa yun, ha? Nagtatrabaho pa rin sa ano yun. Ganon, tanda-tanda na yun, ha? Pero alam mo, Nalokan mo talaga. kaloka yun. Ako to. Oo, kumusta naman yung mga anak niya dyan, Kabayan Oo, Margie? paano yung Oo. trato sa'yo? Mababait po sila. Tinuring po nila akong isang anak. Mm-mm. So ano yung Oo, syempre, alam na, paano ba ang kultura ng pamilya dyan sa Taiwan? Kasi sa ating mga Pilipino, talaga yung attachment natin sa mga magulang natin, talagang tinututukan natin sila. Lalo na kapag meron tayong mga kasama sa bahay na pinag-aalaga natin sila sa magulang natin. Medyo stricto tayo minsan talagang Yes. tinitignan natin Oo. yung kalagayan ng magulang natin kung inaalagaan ba ng maayos. At yung iba, Kuya Red, ay kailangan kasama talaga sa bahay nila. Yung mga anak. Oo. Oo. Na nakikita talaga everyday yung magulang. Sa'yo, Kabayan Margie, ano yung pinaka number 1 na payo nila sa'yo sa pag-aalaga mo sa tatay nila? Ang gusto nilang po nila, alagaan ko siyang mabuti. Wag ko siyang papababayaan. Ganun lang po. Sabi nila sa akin. Kasi nagtiwala na po sila sa akin. Oo. Paano ko alagaan si Lolo. Oo. Pero paano ito, Kabayan Margie? Di ba? Sabihin na natin, 101 years old na si Lolo. At tanggapin natin, lalakad talaga tayo. Pupunta tayo sa hantungan natin talaga, mamamatay tayo. At lalo na si Lolo, matanda na. Paano kapag nawala na si Lolo, mag-i-stay ka pa rin sa kanila? Pag dito po, yung namatay na po yung isang alaga, kailangan po na lumipat na po sa ibang Employer. Oh. Pero Pero balak mo ba lumipat? Just in In case case. po, baka lilipat ako kung hindi po nila ako... kukunin. Kasi po dito hindi po pwedeng basta-basta kumuha ng caregiver kung walang matanda na aalagain. Pero di ba pwedeng kunin kanilang domestic helper ng mga anak nila? Hindi na caregiver? Bawal Ay, po bawal. dito sa bansang Taiwan po yung ganun. Ooh, so kung ano talaga yung nasa kontrata mo or nasa entry mo na Caregiver trabaho, talaga. yun yung talagang trabaho mo. Oo. Ito, Kabayan Margie, sinasabi kasi nila na kapag caregiver daw ang isang OFW, malaki ang kinikita, malaki ang sahod. Lalo 7 years na siya. Correct. Totoo ba yun? Dito, nung pumunta po ako, 17K NT